Mga kapatid, sundan natin ang mga katuruan sa Christianity na nagbigay ng kaguluhan. Ito ang kadahilanan, main nga kadahilanan na ako ay umalis sa pagiging isang Kristiyano. Dahil ang gulo at ang dulas at ang palaging sinasagot, Espiritu Santo. Wala ka kasing Espiritu Santo eh. Ha? Bawat Sabadista, yan ang sinasabi, laban sa ibang religion. Baptist, Methodist, Jehovah's Witness, Reformed Church, Catholic, wala kasi sila Espiritu Santo eh. Yun din ang sabihin ng mga Katoliko. Yun din ang mga sabihin ng Jehovah's Witness. Bawat isa sa kanila, thousands of denominations under Christianity, pareho lang sa sabihin, wala kasi kayong Espiritu Santo. Ginagamit lang yung scapegoat itong Espiritu Santo para ma-justify ninyo ang kabalbalan ng kaninyong interpretasyon. Okay. Kung susundan natin ang inyong turo, ang gulo eh. Gulo. Dito tayo sa Trinity. Ilan bang Diyos? Isa lang. Isa lang. Tatlong persona. Ano bang persona? Ilan ang Diyos? Isa lang. Tatlong persona. Okay. Ang isang persona ay nagkatawang tao. Di po ba? Si Jesucristo. Naging tao. Isang Diyos. Isang persona yon, di ba? At umakyat sa langit, nandoon sa langit ngayon, tao siya. May dugo at may laman. Di po ba? So ilan na lang ang persona na Diyos ninyo? Ang Espiritu na lang at ang Ama. Ilan ang Diyos ninyo? Isa pa rin. Pero dalawa na lang ang persona. Di ba? O sabihin mo, persona pa rin si Jesucristo. Pero tao na siya. Hindi na siya Diyos. Hindi na siya makapangyarihan. Binibigyan na siya ng kapangyarihan. Hindi na nagmula sa kanya. Di po ba? Wala pa daw nalikha ang sanlibutan. Wala pa nalikha si Adan. Ay, nandoon na si Jesucristo. I am yesterday. And I am the same today. Si Jesucristo daw yun. I am that I am. Wala pa si Abraham. Nandoon ako. I am the Alpha and the Omega. Okay. Okay. Sundan natin. Ibig pa lang sabihin, nga ang Diyos, nga Ama at Anak, nandoon na sila kasama ang Espiritu Santo. Ang ibig sabihin, yung mga kabalbalan na pangyayari na utos ng Diyos, utos din ni Jesucristo. Example, the 1 Samuel chapter 15 verse 3. Papatayin lahat ang mga tao, bata, matanda, infants at nagsususo, papatayin, pati ang mga hayop. Diyos ang nag-utos nito. Si Jesucristo, sabi nandoon di si Jesucristo ang nag-utos. At mayroon pa sa Numbers chapter 31 verse 17 to 18, nag-utos si Jesucristo na patayin lahat ang hindi virgin, young children or young girls, virgins, save for yourselves. Si Jesucristo ang nagsabi nito. Ay paano malaman ang virgin o hindi sa kapanahon na nila ni Moses? Tikman mo, pagwang mong natiga, gabi naman si Jesucristo. O hindi yung si Jesucristo eh. Hindi yan si Jesucristo. Si Jesucristo dito sa bagong tipan. Wala siya sa lumang tipan. Hindi mo na alam. Lusot naman ng lusot. Diba pa? Lusot naman eh. Pag sinasabi mo nga, si Jesucristo ay tao, sabi na, oo, siya ay tao at Diyos. Tao at Diyos, si Jesucristo. Mabango, at the same time mabaho, mortal, and the same time immortal, schizophrenia. Mayroong sakit ganun, yung mental disorder. Kaya niya, at the same time, hindi niya kaya. May mga taong sakit, ganun eh. Kaya niyang iniisip niya, lumipad siya, ay tumalon, ay bumagsak dahil hindi siya makalipad, walang pakpak eh. May mental disorder eh. Kung si Jesucristo ganon, si Jesucristo ay mortal and the same time immortal, visible and the same time invisible. Ang Diyos ay walang limit ang paningin, at at the same time siya may limit yung paningin niya as a human being.
Ang Diyos ay maalam sa lahat. Hesus Kristo ay walang kaalaman. This kind of mental function going together, ako talagang religion ninyo eh talagang kalokohan eh. Si Hesus Kristo daw, Diyos at tao. Mag-isip siya, ganon. Diyos at tao, ang gandang pag-iisip niya. Ako naman. Ay, mga kaibigan, ano ba ang Diyos talaga ninyo? Ha? Ang problema lang ninyo eh, dapat eh, iwanan nyo yan eh. Imagine, ang Diyos nagkatawang tao, ang Diyos ay nagkatawang tao, nag-iisang Diyos ay nagkatawang tao, eh wala na Diyos. Sabi na hindi, mayroon pang isang persona, dalawang persona na tira, dalawang persona, dalawa ng Diyos. Nagkukubli kayo sa sariling, sa salitang persona persona dahil nahihiya kayo sabihin tatlo ang Diyos, dalawa ang Diyos. Dahil ang katuruan talaga ni Hesus Kristo ay isa lang talaga ang Diyos at lahat ng mga propeta nagtuturo na isa lang ang Diyos. Walang isang propeta sa Biblia nagtuturo na ang Diyos ay may tatlong persona. Isang Diyos, tatlong persona. Saan po basa yan? Tatlong persona. Ha? Tatlong persona, isang Diyos. Sabi naman, let us make man in the likeness of our image. Eh bakit tatlo lang? Hindi 10, hindi 20, hindi milyon. Let us make man. Bakit tatlo lang? Talaga din, na-brainwash kayo nga tatlo persona eh. Bakit hindi milyon? Ang salitang let can be used as more than 1, 2, 3, or dozens or millions. We, ang salitang we. Tapos sabihin nyo, Trinity lang, nandyan ang Trinity, si Kristo pala, siya nagputos ng mga balustugan, kapalpakan, nandyan sa Old Testament. Contradictions, nagsisisi ang Diyos. Si Kristo nagsisisi bilang Diyos. Sabihin pa ninyo, ako ay Antikristo, kayo ang Antikristo. Dahil hindi kayo naniwala nga si Kristo ay tao lamang. Sinabi ni Kristo, ako'y tao. Ako'y tao. Saan niya sinasabi na ako'y Diyos at tao? Saan? Or ako ay Diyos? Or Diyos at tao? Saan? Dagdagan ninyo, kayo mga Antikristo. Dahil hindi kayo naniniwala kay Kristo na siya ay tao. Dahil sinasabi niya ay tao siya. Kayo mga Antikristo, mga kapatid. So, maraming salamat ho sa mga Antikristo. Christians, you are the Antichrist. Kung di kayo magbabago sa araw ng paghuhukom, talagang sigurado itatapon kayo sa internong apot.